Hello, hello! It's me again, Makoy your Pinoy Laser Guy. And Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, since may mga members tayo sa ating FB group na nakaka-experience ng ghosting issue or yung pagdodouble ng engraving nila kahit nakaano naman, single pass lang. So, meron po tayong tatlong solusyon para dyan. Meron tayo sa hardware fix, sa software, and isang pansamantala na solusyon para dito. So, ang nagiging cause ng issue na to is minsan, kadalasan sa dito sa eccentric nut, uncalibrated eccentric nut. So, hindi siya pwedeng sobrang higpit, hindi rin siya pwedeng sobrang luwag. Ito po siya yung eccentric nut. Dalawa po yan dito sa x-axis. Kadalasan dito po nangyayari sa x-axis. Minsan, nangyayari din yung pagdo-double image pag may slack itong belt ng x-axis natin, pero kadalasan naman well calibrated naman po yung x-axis belt tension. Ayan. So talagang dito, ito yung culprit. Ayan. So ang gagawin natin muna is ito. I intentionally messed up yung yung calibration ng x-axis eccentric nut ko. So, mag-engrave ako ng isang design or isang simple na letter dito. So, ang ginamit ko is yung letter na or font na merong manipis. Kasi kadalasan napapansin natin itong issue na to sa mga maninipis na fonts or design. So, i-engrave ko siya dito sa ayan, frame. Wait lang. Hindi pa nga connected eh. Wait lang. Ko-connect ko lang po siya. Ayan. Connected na ba? Hindi pa. Ay, na-disconnect pala ako. Wait lang. Sorry. Ayan. Connected na yung machine ko. Sorry. Ayan. Dito ko siya i-engrave. Sorry ah. Ayan. Start ko na. Ang speed ko dito is 5K80. Ayan. Sa muna tayo sa software solution. Software muna. Dito sa Lightburn. So, antay lang natin ma-engrave. Antay nating matapos ma-engrave. Ito, hindi masyadong nag-double image. Pero, ayun, papansin naman na parang nag-double siya. Hindi siya masyadong pansin pag malaki. Ayan, nakikita naman sa camera. Kung mapapansin nyo is, ayan. Wait lang, gawa ko ng mas maliit para, mas mapansin yung pag-double image niya. Gawin ko lang 10. Ayan. Ayan. Start. Pag nga pala may gantong issue kayo, maaaring hindi kayo makakuha ng medyo dark, mas darker na output. Kunwari ginaya nyo yung parameters na nakita nyo and mas lighter yung naging output nyo. Ayan. Dahil mayroong ghosting issue yung nyo. So makikita nyo dito na ayan, parang nag-double image siya. Wait lang. Ayan. Medyo magalaw yung cam natin. Ayan. Picturean ko na lang. Pagkita ko yung dito sa screen. Ayan. Check nyo para baka sabihin nyo, pinalitan ko yung basswood. Ito siya. Ayan. Lagay ko na lang dito sa taas. So, ang gagawin natin, ayan, hindi siya crispy. Nagdoble siya dito. Ayan. So, para masolusyonan natin yan, gamit itong dito sa gamit natin yung scanning offset tool dito sa Lightburn. Punta tayo dito sa device settings, wrench icon. Tapos, ito po yung scanning offset.
So, naka 1.7 pa lang ako na light burn kasi ayaw kong gumamit ng 2.0. Medyo mas parang basta mas lighter lang yung UI nito. Mas gusto ko. Parang mas smooth pa siya. Lalo na pag gagamit ng light burn camera. Ito, papakita ko na lang din kung saan nyo mahahanap yung scanning offset dito sa 2.0. Dito din siya sa device settings. Tapos dito sa basic settings. Ito po siya, scanning offset. Laser 1 lang yung gamitin muna natin. So, balik tayo doon sa light burn natin. So, mamaya natin i-enable yan. Ang gagawin natin, gawa lang tayo, kunwari na-experience natin yung issue na yon sa speed na 5K. Pero nasa sa inyo yan kung gagawin nyo yan sa lahat ng speed na usual na ginagamit nyo, 3K, 4K, 5K. Pero for this video, gawin lang natin, ayan, meron na akong ginawa dito kanina. Mamaya yan, kung anong silbi niyan. Gagawa lang tayo ng simple box dito. Kunwari na-experience natin yan, no, sa 5K na speed. So, ang gagawin natin, gawa tayo ng 20 na height na square. Then, since nakaset na siya sa 5K, kung kung na-experience nyo sa 3K, 4K, 5K, gagawa kayo ng tatlong square din. Iba-ibang speed. Gawin yung 3K, 4K, 5K na speed. So, ang gagawin nyo lang, siyempre may tatlo kayong dito, tatlo kayong square dito, iba-ibang layer. Yung isang square dito, gawin yung blue layer, yung square dito, black layer, yung ganun. So, ang gagawin lang natin is sa 5K na speed since dun ko na-experience. Kunwari, yung issue na yun. Ang gagawin lang natin, each square na gagawin nyo, pag kayong gagawa, ang isa-set nyo, kahit same lang na power, kahit 80, pero yung speed lang yung baguhin nyo. Tapos, ang dito, ang importante is isa-set nyo lahat sa 0.5 na interval. So, bakit? Makikita nyo mamaya. So, pag nakaset na, yan, check nyo sa interval. Kung makikita po natin dito, pantay-pantay lahat yan. Ayan, di ba? Yung block. Yan, yung block, pantay-pantay po lahat yan sa gilid niya. Ayan. Tapos, ano nga pala? ito, sasabihin ko na, ano pala yung interval? Yung interval po is itong gap between the scan lines. Ito po, gap niya. Ang scan lines naman is itong block. Ito po yung engraving pattern ng itong mga horizontal lines, engraving pattern ng machine natin, yung laser module. So, pag masyadong mataas yung interval, nagiging ganito po siya, yung engraving natin. Visible yung gaps. Pag masyadong mababa naman, yung magiging interval natin, may chance na mag-overlap to. So, hindi din maganda yung yung magiging engraving lang natin. So, ang optimal naman na magiging interval natin is 0.08 to 0.05. Ayun yung suggested na So, ang madalas na ginagamit naman natin is 0.08, 0.07, mga ganun. So much for that. I-engrave natin siya sa basswood natin. So, ang ina-expect natin na engraving is ganito, walang pasobra sa gilid. Pero ang katotohanan is magiging ganito siya. Ayan. Mamaya papakita ko kung paano gagawin natin. So, framing lang. Ayan. Start ko na. Ayan. Tayo nyo lang So, kung mapapansin nyo, is naging ganito siya. Ayun, OA lang yung ginawa ko dito. Ayan. Magiging ganito siya. Ayan. Picturean ko na lang din para mas makita nyo, ma-visualize nyo. Ayan. Parang sumobra siya sa gilid-gilid, di ba?
Ayan. Pansin nyo ba? May pasobra siya sa gilid-gilid. So, ang gagawin nyo dyan, isusukatin nyo po yung spaces, I mean, yung dito, kung gaano kalaki yung pasobra niya dito. Paano nyo gagawin yan? Wait lang. Pakita ko na lang. I mean, yung dito. Wait lang. Hirap nang walang mouse, ha. Ayan. Ayan. Sukatin nyo lang. Yung, kunwari, ito yung pasobra niya. Sukatin nyo to. Ayan. Uy. Ayan. Ito yung pasobra niya. Kunwari, ang nakuha nyong sukat niya, gamit kayo ng ruler or yung caliper kung meron kayong caliper. Kunwari, ayan, sabihin na lang natin 4 mm yung naging pasobra niya. Sa akin, based sa tensiometer ko, nasa 0.5 yung pasobra niya dito sa akin. Divide nyo lang siya by 2. Sa akin, kunwari, 0.5 yung nakuha kong pasobra niya sa gilid-gilid. Ayun, sana magigets nyo naman siguro yung point ko. 0.25 yung sa akin. So, 0.5 divided by 2 is 0.25. 0.25. So, ang gagawin natin ngayon, punta na tayo sa device settings. Dito sa wrench icon. Yan, device settings. Then, enable natin tong scanning offset. Ang gagawin lang natin is, click natin tong add. Then, di ba, 5K yung speed na ginawa natin ng test. So, 5K, 5,000. So, sa line shift, dito sa initial offset, disregard na natin yan. Dito sa line shift, lagay lang natin yung nakuha natin. 0.5 divided by 2 is 0.25. 0.25. Sa akin hindi ko sinasabing ito yung ilagay nyo. Sukatin nyo rin. Bahala na kayo, magsukat. Malagay na kayo. 0.25. So, click OK. Then, click OK. Ayan, huwag nyo kalimutan mag-click OK dito para naman magkasilbi itong nilagay nyo dito. Ayan, click OK. Then, itatry uli natin i-engrave tong itong natin dito. So, kanina, nag-double image siya. So, ngayon, try uli natin. Balik na natin sa 0.0 para maganda. 0.08. Ayan. So, mag-test engrave ulit tayo. Frame. Dito sa tabi niya para makita nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo po is ito siya. Ito yung nauna kanina, yung wala pang scanning offset. Ito po yung naka-scanning offset na tayo. Ayan, picturean ko na lang mamaya para mas malapit, para mas pansin. Ayan, hindi na siya nag-double image dito. Dito, naka-double image pa rin siya. So, naka-enable po yung scanning offset natin. Ayun po sa Lightburn. Yung fix natin sa software. So, sa naman, hardware. So, off na natin yung scanning offset natin. Gagalawin naman natin yung mismong eccentric nut na. So, ang tamang adjustment ng eccentric nut natin, asan na yung wrench ko. Meron tayong wrench nakasama ng kit natin, DIY kit. Ito siya. Ito po. Ayan. Ang gagawin lang natin, dapat itong roller na to, ayan, is nagagalaw pa rin natin by hand. Ito kasi sobrang higpit. Nagagalaw natin by hand, not to the point na nakalutang na po siya dito sa railings. Ayan. Dapat may resistance pa rin konti. Dapat nakalapat pa rin siya dito sa railings natin. Ayan. Ito po yung railings. Ayan, tinatakbuhan ng roller. Ito naman po yung roller. Itong block na to. Yung parang wheel. Ang gagawin lang natin is dapat nagagalaw natin siya by hand. Ayan, smooth siya. Ito kasi sobrang tigas. Ayan. I mean, sobrang higpit. So, ang gagawin lang natin, pihitin lang natin siya. Ayan. Ayan. Nagagalaw ko na siya by hand. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila. Nagagalaw ko na rin siya by hand.
Pero may resistance pa rin. Ayan. Nakalapat pa rin siya. Makikita nyo naman po sa ilalim nito na nakalapat pa rin siya sa railings natin. Ayan. Nagagalaw ko na siya. Nagro-roll na siya. Ayan. Ayan. Dapat, pag tinilt natin na ganyan, nagmo-move siya freely. So, ito, hindi pa nagmo-move freely. That just mean na medyo maigpit pa siya. Ayan. Luwagat pa natin konti. Na to the point na lumulutang na siya, hindi na siya nakalapat sa railings natin. Ayan. Check natin. Ayan. Medyo maigpit pa siya. Ayan. Pero, pag tinilt natin na ganyan, bumababa naman na siya. Oh. Ayan. Ayan. Try natin mag-engrave ngayon nang walang scanning offset. Check natin kung hindi na siya nagdo-double line. Oh, wala na siyang scanning offset Ayan, naka-disable na yung scanning offset natin. So, ayan. Frame. Tapos, start ko na. Ayan. Itong mga ano na to, solusyon na to, may times na hindi natin makukuha sa isang ano lang, try lang. So, even dun sa pag-set natin ng scanning offset, kailangan nyo ding laruin yon. Kunwari kanina, hindi nyo kahit nag-divide kayo by 2, yung naging output natin is hindi pa rin, meron pa rin konting ghosting. So, adjust na lang natin siya ng medyo pa konti-konti. Kunwari, 0.5. Tapos, divide by 2 is naging 0.25. Kahit bawasan, kahit 0.20, mga ganon. Adjust na lang natin siya ng pa konti-konti para makuha natin. Ayan. So, dito, kahit wala na siyang scanning offset, ayan, hindi na po siya nag-double image. Ayan. Ayan. So, okay na po siya. Ayan yung original, yung kaninang messed up pa yung calibration niya. Ito yung may scanning offset. Ito naman po yung wala ng scanning offset pero naayos na natin yung tension ng eccentric nut. O, di ba? Wala na siyang double line. Picturean ko na lang mamaya para mas makita nyo. Nag-zoom kasi itong ano. Ang gamit ko kasi yung AlgoCam na nakakabit sa OBS. Picturean ko na lang. So, ito po siya para hindi nyo naman sabihin pinalitan ko lang yung yung basswood. So, yung third na solution, pag hindi nyo pa rin makuha and meron na kayong talagang rush order, meron pa ring double image. Ang nangyayari po kasi madalas is ang nangyayari sa double image is ito, sa x-axis. So, ang gagawin nating solusyon, imbes na vertical, horizontal yung takbo ng laser module natin, gawin na lang nating vertical, taas baba. Para ang magiging engraving niya is pag ganito. Vertical nga, 'di ba? Ang nagkakaroon tayo ng issue sa di ba, horizontal sa x-axis. So, ang gagawin lang natin is dito sa scan angle. Naka-0 po kasi pag ganun, horizontal yung takbo niya. So, ang gagawin lang natin is gawin nating 90 degrees para maging taas baba or vertical yung takbo ng laser natin. Ito, lang pansamantala. Pero kung gusto nyo gawing pansamantagal, pwede rin. Ayan. Frame ako. So, magiging ganito yung takbo. Unless, meron ding issue ay yung tension ng eccentric nut sa y-axis nyo. Di ayusin nyo rin. Ganun din po ay mag-ayos ng ng eccentric nut sa sa y-axis. So andito po, mamaya papakita ko.
Nakita nyo, vertical yung takbo niya. So, okay yung output natin. So, ganun din po ang gagawin nyo pag merong issue sa sa y-axis eccentric nut. Bale, ang lugar po, ang location po ng eccentric nut sa y-axis is babaliktadin nyo tong machine nyo. Nandito po siya sa ilalim. Ayun po siya. Kadalasan, 'di ba may mga nakaka-experience din ng hindi perfect na bilog. Ayun, sa dami po ng na-release ko na din na DIY kit. Before po kasi ako pag nagbebenta ako, mga local stock ko, kinakalibrate ko muna. Ayun, pinapaalam ko sa client na kung pwede, unbox ko muna din, calibrate ko po yung andito po siya. So, ganun din yung gagawin nyo. Dapat hindi siya masyadong maigpit, hindi siya masyadong maluwag. So, ganun lang po. Gamitin nyo lang yung wrench, ito, para luwagan or higpitan po siya. Ayan. Itong eccentric nut kasi, paikot lang po siya, hindi po siya naglalak talaga. Iba po yung design ng eccentric nut. Ganito po kasi siya. Ayan, papakita ko na lang dito sa screen kung paano yung design ng eccentric nut. Kaya, bale, ang magiging nyo po is counterclockwise dito. I mean clockwise dito, counterclockwise sa kabila. Ganun po yung magiging adjustment ng eccentric nut natin. So, ganito din sa y-axis. So, dapat nagagalaw natin by hand, free. Pero not to the point na hindi siya, not to the point na nakalutang na siya from the railings. Okay? Ganun po yung pag-fix natin ng double image. Sana makatulong. And pag hindi nyo na-fix, bahala na kayo sa buhay nyo. Ayun. Again, Merry Christmas. And as always, happy engraving. Bye-bye!